Naging sindikato na ang marami sa gobyerno. Yung mga kongresista na dapat nagbabantay sa DPWH, magkakuntsaba na sila. Yung COA na dapat nagbabantay kay kongresista at kay DPWH, kakuntsaba na rin. At lahat ng budgeting system na yan na naaprubahan ay inaprubahan ng Pangulong Bongbong Marcos. At alam nyo, masabi ko sa inyo, sa 6 na taon natin sa National Youth Commission, na ibalik natin ang sangguniang kabataan sa ating bansa noong 2018. Yan ay isang initiative ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yung sinasabi ng mga aktivista noon 2017, 2018, na si Pangulong Duterte kontra sa demokrasya, siya ang nagbalik na lahat ng mga leader kabataan sa kada barangay, kada bayan, kada syudad, kada probinsya ay mailuklok. Yun ang patunay na talagang siya ang nagbabalik ng malakas na demokrasya sa ating bansa. At ito ay isang patotoo sa ating partido, Partido Demokratiko Pilipino. Nagbabalik ng demokrasya sa ating bansa. Alam niyo, isang masabi ko sa inyo, tuwing kailan lang tayo nagpapakita ng demokrasya sa ating bansa? Every 3 years. Kahit anong problema sa gobyerno, every 3 years pupunta ka para bumoto kung sinong gusto mong uupo para yun ang papalit sa mga bulok na naglingkod ng 3 taon. At ngayong taon na ito, ang inyong Duterte Youth Party List, ibinoto ng lampas 2.3 milyon na Pilipino. Pag tiningnan mo yung boto ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno sa local absentee voting, sa 150 na party list, ang number 1 sa mga pulis, sundalo, tropa ng gobyerno, Duterte Youth Party List. Lahat yon nakasaludo kay Bongbong Marcos kasi yun ang commander-in-chief ngayon. Pero saan ka nakakita na ang ibinoto ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno na kailangan sumaludo kay Bongbong, yung kaisa-isang party list na nag-file ng impeachment laban kay Bongbong mismo. Yun ang patunay ng ating mga tropa ng gobyerno. Hindi lang makapagsalita, pero gusto rin nilang matanggal yung klase ng pinuno ngayon na nakaupo ngayon kasi ibinoto nila yung kaisa-isang party list na nagtatanggal sa commander-in-chief nila. Maliban sa boto ng mga tropa ng gobyerno na nag-number 1 ng Duterte Youth Party List, pag tiningnan mo yung boto ng mga OFW communities buong mundo, number 1 Duterte Youth Party List. Tingnan mo yung boto sa Amerika ng mga Pilipino, Duterte Youth Party List number 1. Wala tayo kahit isang coordinator doon. Boto ng Canada, Duterte Youth Party List. Boto ng Inglaterra, Germany, France, Belgium, Spain, Duterte Youth Party List. Boto ng South Korea, Japan, Hong Kong, Singapore, Thailand, Duterte Youth Party List. Doon sa mga nag-aaway na bansa, Israel, Egypt, Jordan, Lebanon, Saudi Arabia, Jordan, UAE, lahat Duterte Youth Party List ang number 1. Wala tayo kahit isang coordinator sa lahat ng bansa sa buong mundo, pero Duterte Youth Party List ang ibinoto ng iba't ibang OFW community, mga bayaning OFW sa buong mundo. Kaya masabi ko sa inyo, kung ang number 1 na ibinoto ng lahat ng OFW sa lahat ng bansa ay Duterte Youth Party List, ito ay dahil pinagkakatiwalaan nila tayo na tayo nilalabanan natin ang mga kurakot, ang mga dorogista, ang mga kriminal na mambibiktima sa mga kamag-anak ng mga OFWs, at tayo ang kaisa-isang lumalaban sa mga makakaliwang grupo sa Kongreso para ang anak nyo, ang anak ng mga OFWs ay hindi ma-recruit ng mga teroristang NPA sa inyong mga paaralan. At ganun rin ang ating mga pulis at sundalo, alam nila ang kaisa-isa nilang kaalyado sa Kongreso na nakikipaglaban sa mga makakaliwang grupo ay ang Duterte Youth Party List ninyo. Kaya masabi ko sa inyo, kung ngayong taon na ito, ang Duterte Youth Party List, wala man lang kahit isang tarpaulin, wala man lang pang-hire ng kahit isang coordinator sa kahit anong probinsya, sa kahit anong bansa buong mundo, pero ginawang number 1 ng mga pulis, sundalo, tropa ng gobyerno, at ng lahat ng OFW sa buong mundo, ibig sabihin nun, gusto ng taong bayan maupo ang Duterte Youth Party List para patuloy na makipaglaban sa mga makakaliwa,
patuloy na ipa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos at patuloy na ipagtanggol si Pangulong Duterte, anong ginawa ng putang inang COMELEC sa boto ng lampas 2.3 million Pilipino? Pinahinto tayo sa pag-upo natin. Sinong pinaupo? Si Gabriela na may kasong terorismo mismo sa COMELEC. Ang sabi ni COMELEC, nung Mayo, hindi muna makakaupo si Duterte Youth Party List kasi may pending na kaso nung 2019. Sila lang rin na nag-file nun, Bayan Muna at Gabriela at Kabataan. Okay lang sana kung ganun ang statement ng COMELEC eh. Eh si Gabriela may pending na 2019 kaso, terorismo, pagpatay sa pulis at sundalo, pending sa COMELEC. Si Kabataan Party List may kaso rin, pagpatay ng pulis at sundalo, pending yung kaso sa COMELEC. Meron pa mga miyembro ng Kabataan Party List, nagrereklamo, ginahasa sila paulit-ulit sa headquarters nila, sa may UP Diliman ng mga miyembro nila. Tapos, yung Tingog Party List, nina Martin at Yeda Romualdez, pinaupo ng COMELEC si Yeda Romualdez, ika-4 na termino na bilang kongresista, wala ka man lang narinig kay COMELEC na bawal yon. At ngayon, na nagtatago yung congressman ng Ako Bicol Party List, dahil bilyon-bilyon ang nakita ng taong bayan na nakulimbat, papaupuin pa rin ng COMELEC yung kapalit ni Zaldico bilang congressman ng Ako Bicol. Putang inang COMELEC. Ang tinututukan nyo lang ay yung Duterte Youth Party List, ibinoto ng milyong-milyong Pilipino. Lahat yang pinaupo nyo, talo ng Duterte Youth Party List sa boto. Yung pinaupo nyo ng isang araw, talo nga yung tatlong yon. Bakit tayo na panalong-panalo gusto ng taong bayan, tayo ang ayaw paupuin? Diyan yung makikita kung gaano kasindikato ang ating gobyerno ngayon. Wala nang rule of law. Diba? Sasabihin ni COMELEC, sinusunod lang natin yung batas. Ano pang batas? Eh, nagkukuntsabahan na yung legislative, mga senador, congressman, kakuntsaba yung mga taga-executive, DPWH, DOH, DSWD, yung pondo na ine-insert ng mga congressman at senador sa mga departamento, hindi pondo ng departamento na, pondo na ng congressman at senador rin. Sila lang ang may karapatan mamili ng kontraktor nila. Sila lang ang may karapatang mamigay ng assistance nila. Pang medical assistance, financial assistance. Kunwari, tayo, mga Pilipino, lalapit kayo doon sa congressman ninyo. Titingnan muna ng congressman, teka, supporter ko ba yan o supporter yan ng kalaban ko? Awag bigyan ng AX o tupad o medical assistance yan. Hindi dapat ganon. Yun ay pondo ng taong bayan na nilagay sa DSWD, DOH, DOLE, na dapat ang nag-i-implement lang yung mga departamentong yun na hindi tinitingnan ng mga politika ng bansa. Basta Pilipino ka, dapat bigyan ka ng tulong. Ang problema, pondo na yun ng mga kongresista at senador. At sila na ang namimili, ang bibigyan lang nila, syempre, yung mga leader nila sa barangay, sa mga purok at sityo. Bakit natin hinahayaang ganon? Eh sa saligang batas ng Pilipinas, bawal yon. Bawal na merong kontsabahan yung executive at legislative. Ngayon, nadiskubre ng Pilipinas, etong mga project na flood control, mali na nga na pera ng congressman at senador yon, hindi pa naatuwa yung mga congressman at senador. Talagang ginagawa pang ghost project, gaano kaputang ina sa bansa na ito. Yung ilog sa inyong bayan o sa inyong distrito o sa inyong probinsya, sesementohan ni congressman. Semento lang talaga, hinulog lang yung semento sa gilid. Tapos isasaynan ni COA at ni DPWH na kumpleto na yon. Pagdaan ng isang ulan at bagyo, wala na, nadurog na. Nakaharang pa sa tubig yung mga semento, lalo pang nagbaha at nalunod yung mamamayang Pilipino. Yung 1 bilyong proyekto, baka 10 milyon o 50 milyon lang yung ginastos pang taklob lang ng semento, yung 950 milyon, dineliver na kay DPWH sa kontraktor at sa congressman, pinaghahatian na lang. Gaano katarantado ang ating mga niluluklok sa bansang ito. Kaya tayo sinusuportahan natin
yung panawagan ni Congressman Kiko Barsaga dito sa Cavite. Kung siya nga mismo congressman na, sinasabi na niya sa taong bayan kung anong ginagawa ng mga kasamahan niya. Maniwala na tayo, masyado tayong mapagpatawad, masyado tayong after ng isang issue, kakalimutan na natin, hahayaan na natin. Ngayon ba na nag-resign si Speaker Romualdez at nagtatago si Congressman Zaldico, kakalimutan na natin? Hahayaan na natin na okay na yan, umalis na yung dalawa eh. Namemera lahat, mula congressman, hanggang DPWH, hanggang contractor, hanggang COA, Commission on Audit na tagabantay kung totoo ba yung proyekto, namemera na rin. 'Di ba? Kaya masabi ko sa inyo, hindi sapat na natanggal si Zaldico, nag-resign siya, sakripisyo daw yun sa taong bayan, yung kanyang pag-resign. At si Speaker Romualdez, sakripisyo rin daw ang kanyang pag-resign. Dinadalang kayo ng mali-malitang bilyon-bilyon, linggo-linggo, sabi ng security nyo, 3 times a week, sa inyong mga bahay, sakripisyo ba yun?